Bang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ng Cavite, Senador Ping Lacson! Unang-una sa lahat ay kukumustahin ko muna ang aking mga kababayan dito sa ating minamahal na lalawigan ng Cavite. 10 ng ating mga lokal na opisyal na kapiling natin ngayong hapon. Sana sa pag-uwi natin mamaya pagkatapos ng pagpupulong na ito ay ilayo tayo sa anumang kapahamakan at manatiling malulusog ang ating pangangatawan at ligtas sa anumang karamdaman. Pangalawa sa lahat, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa ating lalawigan dahil sa napakahabang panahon na inyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking serbisyo publiko. Mula noong taong 2001, nang una akong pumalaot sa larangan ng politika, nandiyan kayo sumuporta, tumangkilik sa akin. Taong 2004, noong ako'y sumabak sa pampanguluhan, bagamat ang aking nakalaban ay ang makapangyarihan noon na incumbent na Pangulo ng Pilipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, at isang napaka-popular na aktor na Fernando Poe Jr., binigay niyo pa rin sa akin noon ang pinakamataas na boto dito sa lalawigan ng Cavite. At noong 2007, ako po'y tumakbo ang re-eleksyon sa Senado, binigay niyo pong muli ang pinakamataas na boto dito sa lalawigan ng Cavite. Taong 2016, ganon din po. Ako po nakakuha ng pinakamataas na boto sa ating lalawigan ng Cavite. Bagamat noong 2022 ay hindi naging kapantay ng inyong pagsuporta at pagtangkilik sa akin, ay ni katiting na hinampo. Wala akong naramdaman at wala akong nararamdaman dahil batid ko at naudawaan ko na kung sa inyong kaisipan at sa inyong pananaw ay mas may nararapat na manungkulan sa posisyon, ay yun po ay lubos kong ginagalang at ako'y mananatili na isang tunay na Caviteño sa isip, sa salita at sa gawa. At maasahan po ninyo kung inyo pong muling ipagbibigay sa akin ang inyong tiwala at ang inyong pagtangkilik. Maasahan po ninyo, hindi ko po kayo ipapahiya at ipagpapatuloy ko ang isang malinis na paglilingkod sa ating bansa, sa ating lalawigan, at ako'y maasahan nyo na magiging Caviteño muna at Pilipino muna at mananatila ang aking pagkakabiteño saan man tayo magkita-kita, saan mang sulok ng Pilipinas o saan mang lugar sa buong mundo, at tayo magkakilala kapwa Caviteño. Maasahan nyo sa ating kultura bilang Caviteño, bilang Pilipino, tayo nakipagtulungan sa isa't isa. Kalabitin nyo lang po ako at inyo maasahan ang aking tulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong hapon at mabuhay ang lalawigan ng Cavite. Mabuhay po tayong lahat. Malakas na hiyawan ulit para kay Senador Ping Lacson! Umalis naman ang lahat ng sabi sa mga Lacson. Kung ako'y nakaahon. Kaya mo rin. Kaya na. 35 sa balota. Ang Supremo number 35, Senator Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Ang Supremo ng Senado na walang inatasan sa Jamanila. Caviteño! Magandang hapon po sa inyong lahat! Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Nawala na si Supremo. Namimiss nyo ba si Supremo? Huwag po kayo mag-alala, nandito po sa harap nyo para maglingkod
sa inyo. Gusto ko lang po magpakilala sa inyo. Ako po si Lito Lapid, isang artista, isang stuntman, at naging bida, at naging Leon Guerrero. Ako po ay 3 taon na naging vice-gobernador na lalawigan ng Pampanga. 3 termino rin po ako, 3 beses din po ako naging gobernador ng Pampanga. At ngayon, 3 beses na rin po ako naging senador. Ano po ang ginawa ni Lito Lapid sa Senado? Ako po ay nakapagsumite ng mahigit na 900 na panukalang batas at ang 100 dito ay batas na. Ang batas pong mahalaga rito ay yung Pre-Legal Assistance, Republic Act 9999. Yung pong libre abogado na walang pambayad ang ating mga mahihirap na kababayan. Ito po ay tinatawag na Lapid Law. Ang Lapid Law po ay siyang magtatanggol sa inyong mahihirap na walang pambayad ng abogado. At wala na pong maapi pagdating sa katarungan. Ako rin po ang committee chairman ng tourism. Palalawigin po natin ang turismo dito sa Cavite at sa buong Pilipinas. Una po, ecotourism. Medical tourism, marami pong mga doktor at doktora na magagaling dito sa Pilipinas para wala na pong aalis sa ating mga nurse na mag-a-abroad pa. Dito lang ay trabaho, trabaho, trabaho. At mahalaga din po ang agri-tourism para po sa ating magsasaka na para ang kanilang ani. Ito po itatawagin natin one town, one product. At mapakalaga din po sa ating mga magulang. Mahalin po natin ang ating nanay, tatay, lola at lolo. Yan po ay bawal magkasakit. Yan po ay mga senior citizen na. Kailangan po malibre gamot, malibre hospital. Edukasyon po. Ang mga batang nangangarap na magkaroon ng graduate, kailangan makatapos po sila. Dahil ako po mismo ay hindi nakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan, dahil labandera lang po ang aking nanay. Sabi ko nga kay Bong Revilla, kung gagawa tayo ng pelikula, akin ang Pampanga, sayo ang Cavite. Payag ba kayo? Gusto ko rin magkapitenyo, payag ba kayo? Ay, salamat. Parin po, kapitenyo na rin ako. Yung nga po, ako po si Lito Lapid, number 35 sa Balota, Supremo ng Senado. Maraming salamat po sa inyo lahat. Isang malakas na sigawan para kay Senator Lito Lapid! Bayan number 50, Senator Manny Pacquiao! Magandang hapon po mga Kabitenyo. Unang-una, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin. At syempre, higit sa lahat, malusog na pangatawan at lagi tayong ligtas sa kapahamakan. Lagi nating pasalamatan ang Panginoon dahil siyang nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng panalangin. Unang-una po, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo nung ako po ay naupo sa Senado ng isang termino, na pag-file po ako ng mahigit 300 panukala at 75 po ang naging batas doon. At isa doon na naging batas ay yung handbook for OFW. Yun pong handbook na yon, kung ma-implement lang sa mga OFW, hindi po sila manilito kung sino ang kukontakin nila pag sila may emergency na problema. Hindi po sila mag-worry kung sino yung sasandalan nila dahil doon sa handbook na yon,
nandoon lang ma-record lahat ng pwede nilang sandalan. And higit sa lahat po na naipasa natin na batas yung Bible holiday, Bible celebration once a year. Napaka-importante po niyan dahil kung wala ang Panginoon sa buhay natin, walang panalangin na mangyayari sa atin sa buhay. And marami pa po tayong batas na naipasa. But higit sa lahat, ang gusto ko po talaga na maging batas pag tayo ay nakabalik sa Senado, yung ipinail ko na 2463, which is Free Public Housing Act, na maging batas yan at mapunduhan ng gobyerno na makapagbigay tayo ng libreng tahanan sa buong Pilipinas sa bawat pamilya. Yan pong libreng pabahay na ginagawa natin. Matagal na po natin yung ginagawa. Tuwing nananalo si Manny Pacquiao sa boxing, naglalaan po ako ng pundo para bumili ng lupa at gawing subdivision. Ipinamimigay po natin ang libre sa bawat pamilya na kahit piso wala po silang binabayaran. At ang nais ko, hindi lamang doon sa probinsya ko, kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas, dahil maraming mga Pilipino, mga pamilya na walang sariling tahanan at naghihirap. At hindi lang po babahay ang inatumbag natin, binibigyan din po natin sila ng pangkapital para sustainable livelihood, para sila makapagpaaral sa kanilang mga anak at may makain sa araw-araw ang bawat pamilya. Yan po ang aking adikain, yan po ang aking pangarap sa bawat pamilyang Pilipino, dahil ayaw ko po na maranasan ng bawat pamilya na naghihirap yung naranasan namin sa buhay, na minsan makakain, minsan hindi, at tubig lang inumin namin para kami makasurvive. Yan po ang sakit sa buhay pagka wala kang makain. Yan po ang pinaka-problema at gulong-gulo ang isipan natin pag wala tayong mapakain sa pamilya natin. Kaya naman po ako talaga nagpupursige, at pag naging batas yan, yung pinapangarap ko na pondo, ang magiging pundo po niyan hindi po sa national government, kundi ida-download sa mga local government para ang local government mag-implement, dahil sila ang nakakaalam kung sino ang pamilyang mahihirap sa kanilang pamilya, sa kanilang lugar na sasakupan. Lalong-lalo na sa ating mga barangay captain, dahil sila ang mga frontliners, sa lahat ng problema, sila ang tinatawagan ni Mayor, ni Governor, lahat ng mga higher position. Ang mga barangay captain, sila ang unang nag-aksyon sa lahat ng mga problema. Kaya naman po, ang pangarap ko para sa bawat Pilipino dito sa Alyansa, walang Pilipino na may hirap na may iwan. Lahat aasinso at lahat mabili at makapagpaaral sa kanilang mga sariling anak. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang Manny Pacquiao po, number 50 po sa baluta. Huwag niyo pong kalimutan. Salamat, Kapitenyo! Maraming salamat. Muli, isang malakas na hiyaw